A claw sharpening cat. Eve, natapos na rin ang mahaba mong paglalakbay na nagsimula pa sa isang tangke sa Viborg. Kung paano mamuhay ang tao, ang emosyong nararamdaman, talino para mabuhay at karunungan sa pakikipaglaban. Lahat ng karunungan kinakailangan mo ay nasa iyo na. Dapat ka magsaya. Dahil ipinagkaloob na sa iyo ang karapatan na mabuhay sa paraiso. Iso. Oo, ang paraisong tinatawag na Eden. Magmula sa mga oras na to, magiging isa na lang kayo ng Eden. Mamumuhay ka sa paraiso ng walang hanggan. Magaling, napakagaling. Steve. Saan ka pupunta? Babawin mo si Eve? Bakit? Ano ba sa tingin mo? Hindi mo naman alam kung nasan siya. Saka tingnan mo nga yung lagay mo. Anong gusto mo? Tumunga nga na lang at matulog? Hindi ko pwedeng gawin yon. Dinukot naman sa samang taong yun si Eve. Ano pa bang gagawin ko kung di iligtas siya? Sven, pwede ba huwag kang umasta na parang ikaw lang nag-aalala sa kanya? Para sabihin ko sa'yo, mahalaga rin sa akin si Prinsesa. Nung nakaraang araw, yun yung araw na sinuntok mo ko, Sven. Hindi ko naaalala. Sinabi mo pa nga sa akin nung oras na yun. Kahit na papano, umaasa ka rin ng tulong sa kasamaan mo. Kaya Sven, magpahinga ka na. Ako na ang bahala. Ibig mong sabihin magpapasikat ka sa akin? Inaalam na ngayon ni Aneta ang kinaroroonan ni Mason. Sino? Yung matanda lalaki? Si Mason ang pinakamatandang miyembro ng Kronos. Siya lang ang number na nakaranas ng digmaan sa Forbidden Continent. Malaki ang tiwala sa kanya ni Sephiria. Bakit naman siya gagawa ng ganon? Walang nakakaalam. Basta ang maliwanag ngayon, si Mason ang nagpadukot kay Eve. Sige, magpahinga ka na, Sven. Teka, saan ka pupunta? Sigurado ako na si Mason ang mastermind, kaya kailangan kong gumawa ng sarili kong plano. Inumin mo yan para gumaling ka agad. Diyan ka na. Ito lang bang alam niyang paraan para magpasalamat? Pinaslang ng 3 elder statesmen. Sabi ko na nga ba? Si Mason ba ang gumawa nito? Ginawa nila yun ng walang kahirap-hirap. Nagkakagulo na sa lahat ng sangay natin. 20 taon na pala nagtataksil si Mason. Nagpapakita lang na merong taglay na kapangyarihang tao si Mason. Kailan siya nagkaroon ng ganong kapangyarihan? Nung digmaan sa Forbidden Continent. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng kaugnayan sa tao siya noong mga panahong yun. Nanotech at lakas ng tao. Mukhang napakakomplikado ng mga nangyayari. Para doon sa kapayapaan ng mundo, yun ang pagkakasabi ni Mason. Hindi totoo yun. Kailangan natin pigilan yun sa kahit anong paraan. Sandali, Sephiria. Sa palagay mo kaya, may kapangyarihan tayo para labanan si Mason? Oo nga pala, Sephiria. Pinapaalam ng ibang bansa na pinuputol na nila ang pinansyal nilang tulong sa atin. Pero kahit na, pipigilan pa rin natin sila, Mason. Nakakatakot ang itsura ng buwan. Para nagbabantayang kulay. Nga pala, saan na ba ang tuloy nyo ngayon? Ako, siguro magpapahinga na lang muna ako. Napagod kasi ako eh. Ako naman, meron pang gagawin. Iba-iba na palang direksyon ang pupuntahan natin. Gusto mo bang sumama sa akin? Kung mag-iisa ka, baka mawala ka sa sarili mong kwarto. Ano? Sobra ka naman magsalita! Nakabalik na nga ako rito galing sa banyo eh!
Mukhang walang tao rito ha. Sino yan? Huwag kang tumayo dyan na parang estatwa. Kung totoong bala yun, siguradong hindi ka nang bubuhayin. Tim, ikaw? Leon! Ha? Layla! Ang buo, akala ko talagang patay ka na. Leon! Maligayang pagdating, Leon. Nagbalik na ako. Aneta, meron na bang impormasyon tungkol sa zero numbers? Tulad ng pangalan nila, zero information pa rin. Meron na bang mensahe si Train? Pero kaalis niya lang, hindi ba? Ay, sabihin mo nga, meron ba mangyayari sa kagaganyan mo sa computer na yan? Pwede ba? Tumahimik ka na nga lang. Kinokontak ko lahat ng importante at mga sweeper sa buong bansa. Sige, maglalakad-lakad na lang muna ako. Sven? Rinslet! Buhay ka pa pala? Nakita ko yung kabilang buhay nung pagbukas mo ng pinto. Oo nga pala, bakit ka ba nagmamadali? Binalita sa akin ni Aneta yung nangyari kay Eve. Kaya may kasama ako ngayon na baka makatulong sa atin. Sino naman? Ha? Teka, ikaw? Eve? Siya si Tearjoy Lunatic, ang surrogate mother ni Eve. May amnesia siya? Kung ganun, wala rin tayo makukuha impormasyon sa kanya. Pero kahit na, siguradong marami pa rin siyang alam. Oo nga, Rinslet, maaaring tama ka. Tingnan nyo, magkamukha sila ni Eve. Magkadugo kaya silang dalawa? Malakas ang kutob ko na clone niya si Eve. Anong ibig mo sabihin, clone? Isa si Tearjoy sa pinakamahusay na researcher, hindi lang sa nanomachines, kundi pati na rin sa cloning technology. Ibig mo ba sabihin, ginamit niya ang sarili niyang clone para sa ginagawa niyang eksperimento? Ano bang iniisip niya? Ibang klase talaga mag-isip ang mga scientist. Huh? Rinslet, yung cellphone mo. Ah? Kinuna mo dati si Eve, di ba? Oo, bakit? Baka may maalala siya pag pinakita natin yung litrato ni Eve. Oo nga, tama. Magandang ideya yun. Eto, si Eve ang batang to. Si Eve? Tingnan mo, pamilyar ba siya sa'yo? Tearjoy? Sandali lang, huminahon ka! Eve, kailangan ko siya mapigilan! Ano? Bakit? Anong gagawin mo kay Eve? Si Eve, kailangan ko siya tapusin! Eve! Gising ka na pala, Eve. Nasaan ako? Anong lugar to? Eden. Ito ang paraiso sa gitna ng daigdig. Ikaw? Sino ka? Ako pala si Adam. Matagal ko nang hinihintay ang pagdating mo rito. Malungkot ako kasi mag-isa lang ako rito. Kaya natuwa talaga ako nung dumating ka na. Wala akong naalalang kahit ano. Hindi mo kailangang alalahanin ng kahit ano. Dahil alam mo, ipinanganak ka ng muli, Eve. Pinanganak akong muli. Hindi bagay ang ganyan dito sa Eden. Sige na, ngumiti ka na.
Alam mo, Eve, dito sa Eden, wala nang digmaan. Walang anumang mga sakit at kalungkutan. Kung gusto mo ng pagkain, eto. Pwede kang kumain kahit ilan at kung hanggang kailan mo gusto. Dito sa Eden, walang taggutom. Mansanas. Kainin mo. Self-hypnosis? Nakatanim na sa isip mo na mag-react pag nakita mo ang mukha ni Eve? Nagwala nga siya nung nakita niya yung salamin. Bakit mo naman naisip na gawin yon? Ayoko magamit nila ako sa mga balak nila. Noon kasing panahon na sumalakay si Torneo sa laboratorio sa Viberg, kinuha nila ang research ko at yun nga si Eve. Bago pa yun, naisip ko nang wasakin ang lahat. Di na ako nagkaroon ng pagkakataong gawin yon. Dahil kumampi na rin kay Mason, pati na ang assistant kong si Kansaki. Kansaki? Dati kasi sa laboratorio, tinatawag siya bilang doktor. Ang lalaking to. Ang lalaking yan. Wala sa itsura niya, pero isa siyang ambisyoso at gusto niya akong higitan. Kung ganun sinamantala ni Mason ang ambisyon niya at kinumbinsi siyang gawin ang lahat ng yon. Hindi ako makakapayag! Hinapon niya lahat sa akin na lahat mga pinaghirapan ko! Teka, huminahon ka lang. Teka, sandali. Ano ba kasi yung nire-research mo na yan? Tungkol saan ba yun? Yun ba yung Eden Project? Eden Project? Ano yun? Isang napakasamang plano na balak magkaloob ng tunay na kapayapaan sa buong mundo. Ano? Tunay na kapayapaan? Wala namang masama ron, ah. Kahit nangangahulog ang hindi na tao ang mga tao. Para makontrol nila ang sangkatauhan, maglalagay sila ng nanomachine at lakas ng tao. Yun ang pinaka-project outline. Totoo kaya na wala nang maaari pang maging problema? Pero talagang nakakapangilabot ang planong yon. Teka, ano naman ang kinalaman ng lahat ng yung kay Eve? Si Eva magpapagalaw sa Eden. Eden? Oo, tama. Yun ang mechanical organism na binuo ko. Kapag gumagana na yun, ikakalat na nun ng mga nanomachine sa buong mundo. Kokontrolin nun ng mga tao. Gamit ang enerhiya ng buhay para mapagalaw yun. Magpapatuloy yun habang buhay. At sinasabi mong si Eve ang magpapagalaw nun? Oo. Ikukulong nila si Eve sa pinakasentro ng Eden. Dinevelop nila si Eve dahil siya ang magiging konsensya ng Eden. At walang katotohanan yung sinasabi nilang isang bioweapon si Eve. Kaya bago pa nila mapagana ang Eden, dapat mawala na muna si Eve. At bilang lumikha kay Eve, yun lang ang naisip kong paraan para... Hindi! Hindi mo pwedeng gawin yan! Hindi ko rin alam kung clone nga siya o hindi. Pero si Eve ay si Eve! Sa tingin mo ba hayaan na lang kitang gawin yun? Dear Joe, Gusto ko rin sanang may ligtas si Eve. Ang kaso lang oras na mapawala na ang Eden. Katapusan na ng mundo. Hindi pa rin ba natin mapapagana ang Eden? Sinusubukan na nga ipasok ang mga detalye sa katauhan ni Eve. Kapag natapos yun, pwede na. hindi ka ba kakain? Ang sarap to. Isang napakasarap na lasa na hindi mo pa natikman, kahit kailan. Sige na, kainin mo na. Anong mangyayari kapag gumana na ang Eden? Padidilimin nito ang kalangitan at magpapakawala ng ulan. Ulan? Bubuhos ang nanomachines. Mababasa na ng bawat isa, tuluyan na mababago ang lahat ng mga tao. At kung ano pa man ang mga susunod na mangyayari, kahit ako hindi ko rin alam. Hindi ba pwedeng sabihan na lang si Eve na yung tuyon? Mawawala ng konsensya ng Eve na nakilala mo. Papalitan na yun ng Eden. At malamang, wala na siyang maalala kahit na sino. Yan ang nakakatawa sa lahat na narinig ko. Kaya ganon, si Eve na ang magiging konsensya ng Eden. Pag nangyari na yon, sa unang pagkakataon, kikilalanin muna ng Eden ng mga tao bago niyo tutuluyang kontrolin. Kung ganon pag nangyari yun, hindi na si Eve yung dating Eve. Magiging isa yung malaking kaganapan na lalamon sa bawat tao sa mundo. Isang nilikha sa daigdig na maaaring tawaging Diyos ng ilan. At sa iba naman, yun ang Diablo. Sige na, Eve. Kailangan mo kainin yan. Kailangan kong kainin to. Magaling, Eve. Mapapalaki mo na rin ang paraiso. Magpapatuloy na itong yumabong at lumaki. Hindi magtatagal, babalutin na nito ang buong mundo. Dumating na rin ang tamang panahon. Ang araw na matagal ko nang iniintay at kinasasabikan.
Creed? Huh? Creed! Ay, nalasing na naman ako. Pumunta raw kasi yung receptionist doon sa isang reception. Oh? Wow! Napakaganda talaga ng sunset. Ang galing naman. Teka, tanghaling tapat nakakakita ko ng sunset. Ang ganda! Oo! Makalat ang mga ulap. Mukhang kumikilos na si Mason. Nagmula sa Great Desert sa Hilagang Kanluran, malapit sa syudad ng Kashmir. Ano ba binabalak niyang gawin? Hindi na mahalaga kung anong balak niya. Utusan mo na sila ron na umatake na agad. Naputol na ang linya ng komunikasyon natin sa Kashmir branch. Sa palagay ko, wala na tayong magagawa pa si Firia. Hindi, kikilos tayo! Wala rin maganda mangyayari kung tayong 5 lang ang kikilos. Aba, mukha yatang malungkot kayo. Kung pwede lang, ayoko makita na malungkot ang mga mukha nyo. Train Hartnett. Teka, talaga bang mga numbers kayo? Ginagawa na ng matandang si Mason ang gusto niya. Tapos kayo nananahimik lang? Wala nang kinalaman dito ang sino mang umabandona sa Kronos. Gusto mo bang bumalik uli sa pagiging Kronos? Dinukot kasi ni Mason si Eve. Eve? Teka, hindi ba siya yung bioweapon? Para sa akin, kasama ko si Eve. Kung ganun, ano bang kailangan mo sa amin? Wala naman akong kailangan sa inyo. Liligtas ko lang si Eve. Hindi ba kayo sasama sa akin? Ano nangyari sa pinagmamalaki ng numbers? Ang pagmamalaking kinamumuhian ko. Sasama kami sa'yo. Minsan lang mangyayari ang ganito, Train Hartnett. Sa susunod, hindi ka natutulungan ng Kronos sa gagawin mo. Yan nga ang gusto kong marinig. Ay, sandali. Ano ba yun? Oh? Ang kapayapaan. Sa wakas dumating na. Ano ba yan? Naparami yata ang inom ko ah. Huh? Sa wakas, magsisimula na! Yan, ganyan nga. Sige lang, labanan mo na siya. Yan, suntukin mo, lumabang ka. Ayos, gamitin mo na yung deadly beam. Ang galing naman, sesaya. Kahit anong edad, matutuwang panoorin ang malamas na yan. Napanood ko na yata yan eh. Flash News. Inatake ng unidentified flying object ng Kashmir, isang lungsod sa hilagang kanluran ng kontinente. Pambira kung kailan maganda ang laban, tsaka pinutol eh. Nakakainis talaga oh. Oh? Anong orderin nyo? Sa akin ang Mitsu. Ashira ko! Takoyaki. Hoy, walang ganun dito sa candy store. Ah, ganun ba? Hoy, Kyoko! Anong problema? Hoy, Kyoko! Narinig mo ba? Sa Kashmir? Teka, parang doon yata kami nag-date ng batang si Kuro, ah. Napahalan na. Masdan niyo yan. Tinalikuran na ng mga tao ang pagkamakasarili at naging isa na sila. Ito na ang sinasabing langit sa lupa. Magmula rito, kukunin na ng Eden ang mga tao. Silang lahat ang magiging laman at dugo ng Eden. At saka sila rin ang panggagalingan ng kapangyarihan ng tao. Ano ba nangyayari? Virtue, ano ba tong ginawa mo? Lumikha ka ng isang halimaw na parang nanggaling sa impyerno. Hinihigop niyo ng pataas sa mga tao! Hindi lang bumabalot sa kalangitan ng Eden. Humahalo na rin ang kabuuan nito sa sangkatauhan. Tumigil ka nga! Wala ka bang ibang maisip na paraan? Ako ang lumikha, kaya hanggang sa huli, aakuin ko ang responsibilidad sa nangyayari. Pero paano mo gagawin yun? Paano na ito naman katapusan ng sangkatauhan? Duwaga nagsasalita ng ganyan. Pasensya na. Oh? Oh, bossy! Sorry, naghintay kayo ng matagal. Train! Pambihira, late ka na naman! Maaasahan naman sila, di ba? Ayos! Tayo na, Sven!
Baka hinihintay na tayo ng prinsesa! What's on your mind, Eve? You're not remembering the past, are you? Don't be silly. You're in paradise now. The past holds no weight. Just look at the scene before you. All that happiness. You can't deny how beautiful it is. But if you're still haunted by the ghosts of your past, then I have an idea on how to fix it.